Welcome natin ang ating mental clarity coach, si Coach Marco. Yo, what's Coach up? Marco, so paano ba talaga magkakaroon ng financial freedom through mental clarity? Oh, magandang question yan. Actually, most ng mga tao, pag sinabi kasing financial freedom, ang unang naisip kasi natin parang gagalaw kagad eh. Mag-hustle, magte-take action. Dati meron ako narinig na na quote na yung tuloy-tuloy ka lang. Narinig mo na siguro yun eh. Hustle grind, Oo, gano'n. Pok, pok, pok. basic yun eh. Pero what if tuloy-tuloy na mali ginagawa mo? Maraming ganon na hindi maka-breakthrough kasi nga wala silang self-awareness kung tama ba o mali yung ginagawa nila. So, kung yung question mo, paano magkaroon ng financial freedom dahil sa mental clarity? Para sa akin, number one, pag nag-take action ka kasi o gumalaw ka kagad na nanggagaling ka dun sa fear, kinakabahan ka o nagwo-worry ka, malaking possibility yung ending nun o yung dulo nun is puno rin ng worry, puro rin ng fear. Okay? Which is madalas nangyayari sa taong nasa survival mode. Kaya hindi sila makalabas dun sa survival mode na level kasi nga, they're always functioning dun sa fear and worry. And pag ganun kasi yung state of mind mo, ang na-attract mong tao, situations, opportunities, ganun din binibigay eh. Kaya magtataka ka, bakit may mga tao laging siniswerte? Masipag naman ako, sinasabi nila. It's because sa pinagkaiba sa state nila. So that's why, before ka muna gawin yung dream mo, i-handle mo muna yung sarili mo. Saan ka ba nanggagaling na state of mind? Doon ba sa maganda o sa hindi maganda? Yes. So paano pala, Coach Marco, based sa sinabi mo, yung mga tao na sinasabi nilang, kaya ako ganito ngayon, naging successful ako, dahil sa pain, dahil sa lahat ng stress, dahil sa lahat ng anxiety, kaya nandito ako ngayon. Totoo ba talaga yun? Or iba yun? Well, tama naman yun. Sa isang banda. Partly true. Hindi siya 100% true. Okay? Kasi nga, typically, pag nag-uumpisa ka, syempre nakaka-experience ka ng pain, ng struggle, ng frustration. And then eventually, you grown out of that eh. It's like sa pag-gym. Sa una talaga, mahirap, masakit. Pero after nun, basic na lang sa'yo eh. Di ba kasi nasanay ka na doon or nag-outgrow ka na. Eh, mga tao, minsan hindi pa sila nag-outgrow doon. Yung nandun pa rin sila sa level of survival mode, sa worry mode, and kahit na meron na silang enough, hindi pa rin sila nakakawala doon. So eventually, they're going back uli doon. Diba? So paano pala mangyayari yun, Coach, kung wala nga akong pangkain, tapos ayaw mo akong mag-worry. Wala nga akong pangbili ng kanin, or wala nga akong pang start ng business, or wala nga akong trabaho ngayon. Bakit hindi ako mag-worry? Yeah. So paano ka mapupunta from there, papunta sa sinasabi mong mental clarity na walang stress, walang anxiety? Ito nga ako ngayon. So paano yun? Yeah, maganda, gina-justify natin dun eh. Na, paano di mag-worry? May babayaran akong bills. Paano di mag-worry? Stress nga ako sa work. Paano di mag-worry? Ito yung mga problems ko. Tama naman. Di ba? Pero ang point ko is, may maganda ako story dyan eh. May mentor ako na may client siya na multimillionaire. Okay? Tapos, na nangyayari, pag nakukuha niya na yung mga gusto niya, nababankrupt siya, nawawala lahat. And then, uulit siya, then makukuha niya uli. And then, mawawala na naman. Tapos, uulit na naman siya. Tapos, nag-consult siya dun sa mentor ko. Sabi niya, bakit ganun? Tuwing may challenge, may problema, motivated ako. Pero pag nandun na, nakuha ko na yung gusto ko, nawawala na ako ng drive, tapos nauubos ko lahat ng napunta ko. Then bumabalik ako uli dun sa level na ganun, na struggling uli. Tapos parang nagiging trap. Natra-trap siya dun. So, in-explain nga na nag-start kasi siya dun sa survival mode, sa worry mode, sa fear mode. Ayun yung naging motivation niya. And then, nung naka-angat siya, hindi niya na nararamdaman yung fear, yung worry, and mga negativity. Doon siya nanggaling na drive eh. So, na-miss niya. Hinahanap niya tuloy. Pabalik ulit siya doon. Pero kung papansin mo, bakit yung mga billionaires, for example, na nasusustain nila, hindi sila nanggagaling doon sa
dun sa mahirap ako dati, struggling. Hindi. Mayaman na ako, yumaman ako ulit, yumaman ako lalo, at patuloy-tuloy ako yumayaman. Iba yung state of mind na pinanggalingan nila, kaya no wonder, continuous yung growth nila. Hindi sila yung parang gulong ng palad na normal na Pinoy. Which is sa mga secret yun na hindi napapansin ng mga tao. So kung wala ka pa dun sa level na yun, Coach Marco, tapos gusto mong yumaman, so maging financially free, sumabot lahat ng pangarap mo, ano yung pinakauna mong gagawin? Or paano mo matatanggal yung stress, paano mo matatanggal yung fear para mapunta ka dun sa galaw na papunta talaga sa goals mo, hindi dun sa galaw na papalayo or maling galaw? Sabi nga ni Tony Robbins, may dalawa daw motivation yung mga tao. It's either going towards pleasure or running away from pain. Diba? So, yung normal na tao, nag-i-struggle eh. Okay, pero once na na-handle mo na yun, kailangan kahit paano meron kang self-awareness eh. Na alam mo na nga yung bumalik dati sa ganun eh. So bakit mo pa i-experience yung ganung state? Kaya no wonder yung mga tao na nakawala doon or bumabalik doon kasi hindi nila kulang sila sa self-awareness eh. Na ganun yung dati kong state. Ano ba yung dinudulot nito? Okay, kailangan mo minsan i-audit eh. Kasi nga, sa society natin, laging, di ba, yung push, di ba, hustle, gano'n. Tama naman yun. Pero kung o-observe mo nga, sabi nga nila, yung biggest flex nga daw, yung makawala ka sa gano'n eh. Para, at least yung galaw mo mas refined, mas less yung mga dating fears mo. Nanggagaling ka na from inspiration, hindi ka na from desperation. So, para sa akin, para yung isang tao makawala sa gano'n, kailangan niya ng self-audit. Yes. Yung self-awareness niya. So, paano kaya yun, no, Coach? Kasi usually, sabi mo nga, kapag wala kang self-awareness, yung galaw mo, either napanood mo lang sa TV, sa internet, or galing sa coach mo or mentor mo. So, paano mangyayari na from sa labas, manggagaling sa loob, palabas? Kumbaga, self-generated. Parang, paano mo masasabing, ako, self-aware ako. Paano mo masasabing ganun? Okay. Sa mga average na mga tao? Well, ang self-awareness, hindi yan parang opinion ko lang naman to Hindi yan parang marirealize mo on your own. Like ito, sinasabi ko na yung self-awareness. Doon ka na mapapaisip, ay, meron palang self-awareness. Diba? Basically, ang self-awareness is yung ino-audit mo yung sarili mo. Just like pag ikaw may business ka o nag-ads ka, may metrics kang minimeasure eh. Okay. Diba? May data kang ginagather para ma-improve mo yung next na gagawin mo. Yung normal na tao, wala siyang time na ganun eh. Wala siyang parang day off na, ano ba ginawa ko this week? Ano ba yung gumana, hindi gumana? Ano ba yung nag-work, ano hindi nag-work? Wala eh, parang go lang siya, umaga, tanghali, gabi, 7 days a week, 24/7. So, dapat, meron at least time, yung tinatawag nila me time. Diba? Magkaroon ka ng time sa sarili mo, i-audit mo ba? Ano ba yung naramdaman ko this week? Ano yung ginawa ko? Ano ba yung nag-work? Ano hindi nag-work? Correct. Okay. So, bihira yung mga nakaka-achieve sa ganong level on their own. At least ngayon, binibigyan ko na kayo ng idea na kailan mo tinanong sarili mo na okay ka pa ba? Diba? Masaya ka ba sa ginagawa mo? Correct. Ako naalala ko nung nagsisimula ako, ang napanood ko na dapat, eto daw yung pangarap mo. Diba? Mag-travel, sasakyan, bayan, all. Tapos, nung nakuha ko lahat, hindi ako masaya. Sabi ko, hindi ako masaya. Sabi ko, ito ba yung sinasabi nilang parang pangarap? And then, doon ko na-realize, wala akong self-awareness. Na yung mga ginawa ko, galing sa mga napanood ko, o nakita ko sa magazine, mga Wall Street or what, na hindi ko naman pala talaga trip. Diba? So, doon yung pumapasok sa self-awareness na, gusto mo ba talaga ginagawa mo o napanood mo lang ba to? Diba? Kasi pag yung ginagawa mo, I mean, alam mo na ikaw talaga, mas nagiging masaya ka, fulfilled. Okay? Naalala ko dati, meron akong mga namimit na nasa non-profit organization na okay lang sa kanila ganun. Ayaw nila ng sports car, ayaw nila ng malaking bahay mag-travel kasi masaya sila dun na nag-feeding program, tinutulungan yung mga bata. Tapos ako na galing sa mundo ng material world, sabi ko,
Paano to? Paano nangyayari, di ba? So, paano mo kaya mahuli yung Coach Marco? No? Kasi I'm sure ang daming ganun ngayon. Parang tawag namin dun parang shared goal ba? Or parang hiniram mo na goal or kinuha mo lang na goal sa iba. Paano mo malalaman na bago mo pa makuha or baka kasi hindi mo makuha kung hindi mo talaga goal yun. Paano mo malalaman na hindi mo talaga yun yung gusto? Paano mo malalaman na putya, mali pala tong ginagol ko. Hindi pala talaga ako to. Hindi pala dati ito end state ko. Diyan pumapasok nga yung di ba? Social conditioning na tinatawag natin. Na we are influenced by the environment, social media, influencers, and of course, mga napaparod natin. Bibihira ka makakamit ng mga tao na hindi affected ng influencers, hindi affected ng panood nila sa YouTube or sa napanood sa atin. Yung mga ganun ba? Na usually, ito yung mga nasa malayong lugar na walang access sa internet na meron talaga silang parang innate na ito yung gusto nila. Naalala ko dati, meron ako nabasang book ni Robert Greene sa Mastery. Sabi niya doon na dahil nga ito ang daming influence sa paligid na sinasabi, ito gawin mo, ito yung gusto mo, ito yung ayaw mo, magalit ka dito, mahalin mo to, idolin mo si ganyan. Nawawala ka na ng parang self-identity. Sino ka ba? 'Di ba? I mean, kung tatanggalin mo lahat na natutunan mo sa ibang tao, mga napanood mo, sino ka? 'Di ba? So, paano malalaman kung sino ka o ano ba talaga yung path para sa iyo? 'Di ba? Ikaw makakasagot niyan eh. Sabi nga doon ni Robert Greene na go back to the time na you're a kid. Ano ba yung parang gagawin mo na gustong-gusto mo na kahit di ka bayaran na maghapon mo gagawin dahil you're just having a great time. Diba? And pag nasagot mo yun, mas maganda i-align mo yung mo doon. Kung ano mang gagawin yung business, gagawin mo career towards that. Diba? I remember meron akong na-meet na high-powered lawyer. Mating ako sa office niya. Sating ko sa office niya, yung office niya kakaiba, ang daming art. Usually, pag pumapasok ko sa isang office ng lawyer, parang baka boring, puro mga libro, ganyan, mga papers. So, yung daming art. Sabi ko, art collector ka? Sabi, hindi. Mahilig ako mag-paint. Oh, mahilig ka mag-paint. Lawyer ka, ba't di ka artist. O, diba? Well, sabi niya, kasi gusto ng parents ko itong itong paglolo. Pero kahit na sinunod ko yung gusto nila, ginawa ko rin yung gusto ko, sabi niya. So, kasi kung gagawin ko lang puro parang napupush lang siya, nakaka-board daw pag hindi mo gusto talaga ginagawa mo. So, na-mix niya na yung mismong gusto niyang gawin, art, ginagawa niya rin while nag-aaral siya ng law. Diba? So, ikaw lang makakasagot nun. Hindi ako, hindi yung mga influencers, ikaw makakaalam. Okay? Kasi pag hindi mo masasagot yun, mahirapan ka mag-drive towards the future Lagi kang para sinasabi nila para may kulang sa akin, kailangan mag-searching, gano'n. Ganun nga. Actually, nag-start ako sa entrepreneurship, Coach Marco. Ang success daw is may ganito akong kotse. Diba? So, parang wala naman ako alam sa kotse nung bata ako. Wala rin akong pakialam. Diba? Pero nung napunta ako doon, isang araw na lang, mahilig na ako sa kotse. Yeah. Parang YouTube na ako, ganyan. Diba? Ang dami ko nang gusto ng sports car. Kasi yun daw yung success. Tapos yun daw yung mayaman ka. Diba? Parang more on sa... Kumbaga, magkaroon ka ng validation galing sa iba, saka galing sa mundo. No? Yeah. Meron lang mga tanong dito Sino? Hindi, joke lang. May mga hinanda kami mga tanong dito. May phone-in question ba? Oo. Sa mga galing viewers? sa natin, live audience. Live pala tayo. Oh my God. Ito. Yung clarity ba, kaya ba niya mag-exist na walang suffering? O kailangan mag-suffer ka muna para malaman mo na, di pala ako clear. Diba? Or talaga bang hindi kailangan yung pain at all? Lalim ang question na yan. Sino nagtanong yan? So, ang question is yung clarity ba? Kaya ba magkaroon ng clarity na walang suffering? Yes. Tama. Actually, yin and yang yan Imposibleng meron dark kung walang light and vice versa. So, sa journey kasi natin towards maturity, ayoko sabihin na aging Adulting na lang. Habang nag-adulting ka kasi,
normal na nagiging complex yung buhay. Mm. Okay, kasi kaya isa sa mga trap na nangyayari sa mga tao ngayon, sinasabi nila sana bumalik yung dati, na simple lang, yung wala ako iniisip na problema, para ako si Peter Pan, parang gano'n. Pero hindi, it doesn't work that way. Lalo na pag may goals ka. Kasi pag may goals ka, it gets complex, di ba? Siyempre, pag may goal ka, magplano ka, ito yung mga plans na kailangan mo, dumadami. So, yung usual na tao na hindi kaya yun, nagbre-breakdown siya. So, sasabihin na lang, ay, mahirap pala. Di ba? So, part ng pag-goal o anything na meron kang desire to improve, yung may suffering o may pain. Kasi, nalala ko dati, goal ko, sabi ko, na, kasi may nabasa ko dati, hindi ka daw lalaki pag hindi ka naka 100 push-ups. Sabi ko, sige nga, matry nga to, hindi ako naka 100 push-ups eh. So, ginol ko na masakit nung mga lumalakpas na ng mga 30, 40, sabi ko, masakit pala. Pero after mga 3-4 months, na-hit ko siya na goal. Pero before that, may pain. Okay? And naalala ko dati, nung first time ko magka-goal ng parang, magkaroon sa sasakyan o magkaroon ng milyon, mahirap din eh. May pain, may puyat, may suffering, may rejections, may lugit din. And as much as gustuin ko na hindi yung parang hindi ma-stress o hindi mag-suffer, na-realize ko na, meron talaga eh. Now, yung na-realize ko rin, sabi ko, is there a way na habang towards ako dun sa isang goal, meron kayang way para ma-optimize ko yung sarili ko, na para kung yung pain level na dati 10, kahit maging 2 na lang o maging 3, maging 1. Diba? So, doon ko na-realize na, okay, pwede pala. Na yes, may suffering, pero kung meron kang tool na ma-handle itong stress, ma-handle itong suffering na to, hindi siya ganun katindi. Just like, parang kanina may kausap lang ako, sabi niya, Coach, salamat. At least may nakausap ako ngayon, nabawasan kahit papaano yung dinadala ko. Okay? So, ganun din sa, sa, yung sa clarity and suffering, na kung meron kang tool na gano'n, simpleng na may nakausap ka na kaibigan, gumaan yung yung pakiramdam mo eh. Diba? Hindi mo na mawawala yung pain o hindi mawala yung stress, hindi mawala yung suffering, hindi mawala yung problems. Pero kung meron kang tool na gano'n, na nababawasan siya, yung journey mo becomes enjoyable and bearable. Ganda yun Coach Marco. Kasi, tama ka, hindi naman maiwasan talaga yung stress. Diba? Yung pain, yung suffering. Yeah. So, baka pwede ma-share mo sa amin, ano ba yung mga tools na yan? Diba? Para at least, kunyari, sobrang stress mo, dami nangyayari, dami ko na ayusin, bigla kang bayaran. So, yung 10 na yun, at least lang maging 6, 5, 4, para mas makapag-isip ka ng maayos and gawa ka ng action plan na mas maganda and mas clear. Ano ba yung mga tools na yan? Yeah. Actually, maraming tools. I-click nyo lang dito. Nalala ko dati, meron akong partner doon na meron kaming business na hindi naging maganda yung nangyari. Tapos stress na stress siya. Talagang naiiyak siya na hindi mo maintindihan dahil nga, ganun talaga. Tapos sabi niya, paano mo nagagawa na na parang di ka na-apektuhan? Sabi ko, na-apektuhan din eh. Siyempre, di ba? Sino bang natutuwa sa nangyari? Pero sabi ko, imagine mo meron tayong problem sa business, ito. Dadagdagan ko pa ng iyak, ng stress, ng pagko-complain. Di dalawa na inaayos ko. O nga, sabi niya. So, parang tinigil niya rin yung magreklamo niya. Kasi sabi ko, kahit magreklamo tayo, mag-away tayo, o kung sino man sisihin natin, nandiyan pa rin yung problem. Diba? So, napaisip siya noon. Ngayon, isa sa mga basic tool na pwede kong i-share when it comes to handling itong stress. Okay. Ito, very simple Very simple. To handle yung stress level ng body, o yung tinatawag nilang cortisol, maayos na tulog. Tama. Maayos na tulog. Mahirap mag-handle ng problema o mag-handle ng negosyo o mag-handle ng career kung kulang ka sa tulog. I mean, ikaw nagbabasketball ka, di ba? Anong pakiramdam ng kulang sa tulog? Di ba yung performance level mo? Sobrang magdidip talaga. Yeah. So, ganun din. Kaya nga,
as much as possible, kung ikaw career-oriented kang individual, nagbi-business ka, may career ka, marami kang goals, bumawi ka sa tulog. Kasi the next day, pwedeng merong problema dumating sa business o sa career, kulang ka sa tulog. Di stress ka tuloy habang hinahandle yon. Diba? So, mataas ang stress level ng mga taong kulang sa tulog ako dati, guilty rin ako dyan kasi lagi ko sinasabi, diba? Sleep is for the weak. Ganun talaga pag Oo, hustler Yeah, and then, siyempre, nung na-realize ko, sino ba nagsabi nun? Diba? Tama ba yun o mali? And pag ni-research mo, mali. Mali. Mga top athletes nga natutulog na maaga, tapos gigising maaga. Para talagang performance level nila ganun. So sabi ko, kung ito, mga top athletes, binabayaran ng milyon, ako rin siguro kasi nga, meron akong milyon na gustong kitain. Dapat sundin ko rin yung parang pattern nila when it comes to sleeping. So doon ko na-realize na malaking contribution yung masarap na tulog, mahabang tulog, yung fulfilled na tulog sa pang-araw-araw natin na stress. Baka pwede mabigyan mo kami ng tips niya, Coach Marco. Paano ba talaga maging masarap yung tulog mo? Paano humaba yung tulog mo? Like ako, for example, dati walang problema. Pero nung nagkaanak, mahirap talaga siya. Di ba? So, syempre, iba-iba yung body clock ng baby. Di ba? Tapos, kumbaga yung sistema mo dati, yun, speaking of sistema mo dati, hindi na siya nasusunod. So, paano ka ba talaga makagawa ng very effective na system para magawa mo consistently na like kang makatulog ng maayos, masarap, and mahaba? Okay. Ano ba yun? Yeah. Sige, before ko sagutin yan, since minention mo yung system, okay, naniniwala ako, di ba sabi nga nila na in order to succeed, dapat may system ka eh. Sa career, kung wala kang system, mahirap, parang bara-bara. Sa editing, kung wala kang system, same. Sa business, kung wala kang system, mataas ang chance mo mag-fail. So, in order for an individual mag-exist dito sa mundo effectively, dapat may system siya. At hindi lang sa business. Dapat may system ka sa health, may system ka sa time management, may system ka sa mental mo, may system ka sa spirituality, sa family, and marami pa. Just like ang isang phone, marami tayong apps. Mayroon tayong apps for timer sa workout, meron kang apps para sa social media, meron kang apps para sa pag-upload ng files, at iba't ibang apps pa. Yung normal na tao, hindi niya iniisip yung mga ganun na kailangan ko ba ng apps para sa relationship ko? Kailangan ko ba ng apps para sa tulog ko? Sa health ko? No wonder, nahihirapan sila maging effective or optimize yung buhay nila everyday. Nagko-complain na lang sila, ang hirap ng buhay, stress out ako, pangit ang health ko, hindi ko makuha goal ko. Kasi nga, hindi nila iniisip dapat may mga in-place systems ka doon. At least ngayon, nagkakaroon ng idea na, dapat pala. So, doon na tayo sa pagtulog. So, paano magkakaroon ng effective na system sa pagtulog? Okay. Very basic. Matulog ka maaga. Okay? Kasi sa totoo lang, di naman natin kailangan magpuyat eh. I mean, naalala ko 2-3 nights ago, may na-receive akong message na 3 a.m. Sabi niya, Coach, thank you, napanood ko yung video mo, ganyan-ganyan. So, napanood ko na nabasa ko message niya 6 a.m. Sabi ko, welcome, ganyan. Teka lang, sabi ko, bakit 3 a.m. ka, gising ka pa? May work ka ba? Hindi, nasanay na po ako nagpupuyat. Yun, sinermonan ko na siya. Sabi ko, gusto mo mag-succeed tapos nagpupuyat ka. Sabi ko, paano yung work mo the next day kung puyat ka? How could you effectively serve your customers and blah, blah, blah. Kailangan ba yun, Coach? Kala ka ba kailangan hard work? Oh, hard work, motivation, discipline. Pero pag kulang ka sa tulog, kahit anong hard work mo, mahirapan kang gumalaw the next day. So, napaisip siya. Tapos, tinanong niya rin ako na, ano ba magandang way para matulog? Sabi ko, just like kung paano mo hinahandle yung business mo, sabi ko, i-handle mo rin yung pagtulog mo. Kasi imagine mo, gising ka sa business mo, let's say, 8-12 hours a day para palaguin yung business o yung career. Ngayon, natutulog tayo sa magdamag, let's say, 8, 10, o minsan 12 hours pa din yung tulog mo. Ang question ko, are you making it pleasant yung pagtulog? Kasi yung gano'n let's say, sa workout, di ba? Pag nag-workout ka, meron kang workout clothes. Di ba? Para talagang maganda yung flow. Kasi may mga damit na pagsuot mo, hindi maganda for working out. Dapat may ganun ka rin na pagtulog, sleeping clothes.
Kaya nga na-invento yung pajama eh. Mm. 'Di ba? O mga pantulog na mga damit. Hindi naman yan parang for fashion lang. May purpose kasi na pag nakapajama ka talaga or mga linen na clothes, masarap yung tulog. 'Di ba? Isa 'yon. Tapos syempre dapat yung tinutulugan mo maayos. 'Di ba? Kung kaya mo nga yung yung parang sa mga Japanese na straight talaga yung pagtulog nila. Ang hirap nun na yung unang manipis, gano'n. Oo, pero it's good for the posture, di ba? Kaya nga ang gaganda ng nila. Okay? Also, yung, siyempre, yung akin, ako, bago ko matulog, naka-airplane mode na ako eh. Yung problema, no? Yung cellphone talaga. Oo. Ang point ko kasi, hindi ko rin naman masasagot yung notification or yung message pag tulog ka. Why not turn off mo na lang? Okay? Or kung let's say ka naman, hindi mo kaya magawain dahil meron kayo hinihintay na tawag or what, o baka may emergency, edi ilayo mo lang. Okay? Tsaka at least an hour before sleeping time. Ako sa mga kids ko, let's say tutulog na sila ng mga 9, 8 pa lang wala na kaming wala na. Kasi dati walang ganon. Na-observe ko, limbawa, sinabi ko tulog na tayo ng 9, ang hirap matulog na yung gising pa yung isip mo. Just like sa working out, di ba, meron tayong parang cooling down Na hindi ka naman pwedeng after workout, labas ka na may cool down pa mag-chill ka muna. Yung body din ganun. Hindi, yung pagkatingin mo sa social media, bigyan mo ng 1 hour yun na walang social media or what, then nako-condition yung body mo, dahan-dahan siyang relax, tulog, di ba? Yung akin pala, coach, di ko lang kung problema to, halos everyday nagme-melatonin ako. So, ano yung take mo doon sa melatonin? Nagme-melatonin din ako dati. Hindi ko pa alam yung mga alam ko. Siyempre, ang gusto mo kasi natural na makreate mo yung melatonin sa body. Siyempre, pag mas natural, mas maganda effect din sa body. Okay? So, hindi lang nakakapag-produce ng melatonin body mo kasi stressed yung body. So, meaning, yung cortisol ng hormones ng body mo, pag mas madami siya compared dun sa melatonin, mahirapan ka talaga matulog. So, ang gusto mo is tulungan mo yung body makapag-produce ng melatonin para makatulog ka na maayos. And nangyayari yun pag yung kaya mong i-relax yung body by itself. So, meron bang side effects yung melatonin or wala naman? Wala naman. Okay naman dependent siya. ka lang. Dependent lang, no? Pero syempre, mas gusto natin na yung cortisol mas mababa. Tapos yung melatonin mapataas. So, hindi pwedeng ganun no? Kailangan pa ganun talaga. So, yun yung challenge, no? Kasi kailangan mo mag-step back Ano ba nag-cause ng reason kaya kinailangan mo ng melatonin? Ito yung tinatawag kong self-awareness na naman. I-audit mo. Ano ba ginawa ko nun? Ano ba naramdaman ko nun before ako nahirapan matulog? So, kung ma-determine mo yon, pwede mo siya ma-reverse. Diba? Usually naman, ang cause lang talaga is stress Okay. So, stress pala ako talaga. Okay. So, yun ang challenge ko. Isa rin pala para makatulong sa akin, matulog, coach, is either mag-basketball ako or mag-workout ako within the day. Yeah. Kasi kung hindi, parang ang dami ko pang energy. Nasa kama na ako, parang ganun. So, legit ba talaga na kailangan mo talaga mag-workout para masarap ang tulog mo? Well, ako nag-workout ako 3 hours before matulog. So, meron akong 3 times a day ako nag-workout So, pag kami, nag-workout ako. Pero, siyempre, gising yung energy mo nun Okay? Tapos, magko-konting type ako o video or what, training, ganun. Tapos, meditate ako to cool down yung body. Okay. Kasi pag nag-workout, gising yung Gising nga talaga. Gising, parang sasakyan na mainit pa tapos papatulugin mo na, di ba? Parang hirap. So, dapat meron kang routine na i-cool down mo siya. Kahit mga lang, 5-10 minutes of cooling down. Ayan. So, paano ba yun, Coach Marco? Para sa mga nakikinig sa atin na hirap makatulog, ano ba yung pinaka-basic na paraan? Kasi sinasabi nila na tinatry ko naman yan. Di ako nag-cellphone, di ako nag-ganyan, di ako nag-ganto. Nagpatugtog na ako ng music. Oo, music na ako. Yung may mga kambing pa. Kambing ba yun? O sheep? Sheep. So, kompleto lahat talaga. Walang ilaw. Pero hirap talaga ako. 2:00 pa rin ako tutulog. 10:00 ako higa.
2:00 ako lagi natutulog. Oo. So, ano bang pwede nating tool dyan? Yeah. So, siguro ang pinaka-madali na may share ko, which is, sinishare ko rin sa mga meditation classes ko, is yung slow breathing na parang turtle. Yung talagang sasadyain mo. Alam mo yung parang mga nagro-robot dance na slow? Diba? Kasi pag yung nag-slow yung breathing mo, nag-i-slow down yung body. Okay. Siguro kung familiar ka dun sa mga nagta-tai chi, diba parang ang bagal ng movements nila. Parang ginagawa nila, diba? Sobrang Ang bagal boring, ng ang tagal. movement. So, dati kala ko din ganoon. Pero nung tinry ko na, ini-slow down pala nila yung body nila. Kasi pag nag-slow down yung body mo, yung breathing mo bumabagal, Ayan, oo. yung isip mo bumabagal, heartbeat mo bumabagal, ready ka na matulog. Kasi pag stress out ka, mabilis gumalaw, mabilis ka magsalita, mabilis ang puso mo, mabilis ka lagi. Para ka naka-red alert. Yung parang merong... Yung problema ko, coach, parang dami ko lagi naiisip sa gabi. Parang sobrang gising na gising yung utak ko. Yeah. E di, igimik mo na pag ganun. Ano? Igimik mo na. Kari tayo dyan. Idiretso mo na yun. So, yun nga talaga. Diretso mo na sa club kung marami pang energy. Wala na. Hindi na magigising pag ganyan. So, kayo na pala, Coach M, napag-usapan natin yung mali pala yung nakuha kong goal. Pagkakuha ko sa kanya, hindi pala to yung gusto ko. So, paano mo... ang tanong, how do you help someone rebuild? Paano mo matutulungan yung someone na yon para i-rebuild yung sarili niya? Kumbaga, i-rebuild yung identity niya kung sino talaga siya. At lumabas. At syempre, maging... Yung malive niya yung buhay niya to the full. Yeah. Malalim na ng mga question na yan, Kala ko ano lang tayo, eh. So, paano ba i-rebuild? So, parang nadurog siya, no? Kasi rebuild, eh. Okay? Kailangan niya muna tanongin yung sarili, ano ba yung gusto niya? It's all about ano ba yung dream mo? Ano yung gusto mo? Okay? Ang tanong ko pala dyan, Coach Marco, malaman mo ba yung gusto mo through trial and error? O kailangan talaga mahanap mo talaga sa loob mo siya? Both. Both. Pag yung wala kang time mag-self-audit, magtara tayong error ka. Kasi merong mga bata pa lang alam nilang badingis sila eh. O meron mga iba parang late bloomer na, hindi, feeling ko ano ko eh. May ganun. So, pwede ka magtara ng error or pwede mong i-add sarili mo. Ano ba talaga yung... Meron akong kilala na, yung auntie ko for example, bata pa na siyang gusto niya daw talaga magluto. As in, wala nagsabi sa kanya na magluto siya. Tapos, naging passion niya. Luto talaga. Tapos, build siya ng restaurant, ganyan. So, siya, bata pa lang, na-realize niya na pang kitchen talaga siya. So, dahil alam niya mahilig siya magluto, nag-build siya ng career na angkop dun sa ano niya. Correct. Yun nga yung tanong ko talaga, Coach Marco. Sabi ko, sobrang swerte ng mga bata ngayon na alam na agad nila kung ano yung gusto nilang gawin. Kasi ako, nakita ko yung forex trading, 2018, ilang taon na ako nun? 27, ganyan. So, sabi ko, sana dati ko pa ito nalaman. 18 pa lang ako, ito na sana ginagawa ko. E di mas yumaman ako ng mas mabilis, mas maaga. So, sabi ko, napakaswerte naman ng gano'n. Ano kaya yung secret nila? Yeah. Kunyari, meron akong pinsan, bata pa lang siya, as in mga 5 years old, alam na niyang mahilig siya sa kotse. Hanggang ngayon, engineer siya. Diba? So, aligned dun sa ano niya. Katulad ng mga NBA players ngayon, mostly, siguro 90+% ng NBA players, bata pa lang sila, alam na nila, mag-NBA sila. Basketball na talaga. So, paano ba yung ganun? Na makuha mo agad siya, malaman mo agad ng mas maaga. Or kung di man mas maaga, yung mas mabilis. Yung kunyari ngayon na o next week na alam mo na. Kaya makakatulong yung self-audit sa'yo na yung question na ano ba yung gustong-gusto mong ginagawa kahit di ka bayaran gagawin mo. Usually may lalabas dyan eh. Either sa may hobby ka or meron ka talagang gusto na gawin, hindi mo lang ginagawa. Typically, most ng mga tao, alam nila yon. Kaso lang, ako sa experience ko din na minsan kasi, nauuna yung yung, kailangan ko mag-work eh. Parang may limiting belief. O kaya, mahirap yan eh. Parang gano'n. So, yung mga fears na lang gano'n na overpowering talagang gusto nila. So, parang, kunyari sa pagiging dancer, walang pera dyan.
May Parang ganun. ganun, di ba? May ganun. O kaya sa Oo. pagkakanta. Oo. Di ba? Walang pera dyan. Mag-business ka na lang. Tapos may mamimit ka na yumaman sa ganung career niya. Correct. Di ba? Kasi nga, yung belief nila na walang pera, tuloy nagiging walang pera. Pero bakit si Michael Jackson? Di ba? Bata pa lang sumasayaw na until na So, yung sa belief nga na ganun, na siguro sa mga fears na rin nila. Saka kasi nga, kung observe mo kasi, pag usapang pera, ang nakikita lang natin na examples is yung nakikita sa social media. Na successful siya kasi may business. So, dapat mag-business din ako. Diba? Pero para sa akin ngayon, mas okay na eh. Kasi ngayon, pag tinanong mga bata ngayon, anong gusto mo pagka? Gusto ko maging YouTuber. Paano nila natuklasan yun? 20 years ago, wala namang ganun. Diba? Marami ring mga bata na parang streaming, ayun yung mga trip nila ngayon na 10 years ago, hindi naman natin naisip na source of income. Dati pa nga sabi nila, wala ka marating pag puro ka computer. Tapos bigla, may nanalo ng what? $1 million, $1 million sa kakalaro niya. Diba? So, nagbabago yung panahon. Pero, doon mo ma-realize na yung mga nag-focus doon sa pangarap nila, eventually, nagre-rearrange yung environment para maibigay yung dream nila eh. Galing, no? Kaya kung ako, ilang beses na ako nakaparod ng mga, para mga stories sa YouTube na in-interview siya, paano siya naging successful. Meron silang common laging sinasagot. Na, kaya ako naging successful kasi yung dream ko, sinunod ko. Whether YouTube yan, dancing, singing, o business, or what, sinunod daw nila yung dream nila. Yes. So, paano pala yun, no, Coach M? Alam naman natin na kapag meron tayong goal, alam naman natin na everything is possible. Pwede mo talaga makuha yun. Yes. Pero ang tanong is, what if yung environment mo? What if yung mga resources mo kulang? Environment mo nagsasabi na you're not enough, hindi para sa'yo yan, huwag mong gawin niya, walang pera dyan. Diba? And syempre, yung iba mo pang feeling mo wala kang ganong skills. Despite ng lahat ng yun, paano ka pa rin mapupunta sa goal mo, sa dream mo? Yung sinasabi mo, bata ka pa lang, after ilang years, nakuha mo na. Kasi ang hirap nun, dahil pwede mangyari. Yeah. So, paano ka magtutuloy-tuloy? Paano siya magiging sustainable? Okay. So, clarify ko lang ang question mo is, meron kang gusto, kaso yung environment mo, makasama mo, doesn't support you. In short, sobrang dami talagang pwedeng maging hindrance, maging barriers papunta sa goal. Okay. Gandang question yan. Naalala ko dati, isa sa mga unang-unang, di ko alam kung lie or myth na natutunan ko sa amin nila, pag daw nasa positive environment ka, magiging positive ka din. Or nasa successful environment ka, magiging successful ka din. Until na naging successful ako, makasama ko, hindi. Sabi ko, ba't ganun? Okay? So, doon ko na-realize na kahit nasa successful environment ka, pero wala kang intent to succeed, hindi mo siya succeed. Okay? Just like, paano ma-explain? Paano ma-explain yung mga taong lumaki daw sa hirap, sa squatter area? I mean, eto na yung formula for failure. Formula for failure, nasa area ka na hindi supportive for growth, nasa lugar ka na nire-ridicule ka, kinikriticize ka sa loob ng bahay, formula for failure na yun eh. Di ba? Pero paano sila nakakalabas doon din nagiging successful? Di ba? And then, sa isang banda, sige, before ko discuss ito, paano silang successful. Sa isang banda, just like, recently natapos yung election. Di ba? So, wala tayong pinopromote na kahit na sino, pero, paano ma-explain na may pera, sikat, nasa environment ng mga successful, pero natalo? Di ba may mga ganun na, paano ma-explain yun? Ito yung tinatawag nilang formula for success. May pera, may influence, and nandiyan na yung mga support and all. Pero hindi pa rin nag-succeed, hindi nanalo. Diba? So, meron tayong dalawang parang parts na itong isang negative na example, pero still nag-succeed. Ito naman, kumpleto na sa recipe to succeed, pero hindi pa rin nag-succeed. It all boils down dun sa intent ng tao, ng individual.
Kaya nagsasucceed yung mga taong nasa pangit na environment, still naging successful sila. It's because meron silang intention na talagang maging successful sobra-sobra. Hindi enough yung napapalibutan ka ng happiness o ng excitement o ng mga taong successful pero ikaw, ayaw mo. Okay? Hindi ka, parang just like nasa gym. Let's say nasa gym ka everyday. Kasi nga, environment daw of fitness. Pero pwede pa rin hindi ka pumayat o gumanda body mo kung you're not working out. Wala kang intention to work out to really, ayusin yung body. Pero pag meron kang intent to work out, kahit wala kang kasama, mag-workout ka. Kahit wala ka sa environment, sa Africa may nakikita akong video dun. Yung mga bato-bato lang ginaganon nila, di ba? Pero still, yung body nila nabibuild nila. Because they have that intention o yung tinatawag nating end state na kung saan nakikita talaga sa sarili nila na ganun yung goal nila, nahahawakan, nararamdaman nila. So may way ba para mapalakas yung intent na yun? Na kahit na anong mangyari sa akin, dire-diretso pa rin ako. Kasi meron naman, Coach M, di ba? May mga intent sila, pero 1 week lang, 1 month lang. Yeah. Di ba? So ano yung difference ng dalawang yun? Paano eto, nagtuloy-tuloy siya, nakuha niya yung goal niya. Eto, nagka-intention siya, pero hindi niya nakuha yung goal niya. Yeah. Ano kayong main key difference nila? But ito tumigil, ito nagtuloy-tuloy, and naging successful. Okay. Malalim din yan. Sige, sasagutin ko siya ng 2 parts. Number 1, hindi mo naman talaga gustong-gusto yung goal eh. Kaya nag-give up ka. Okay, tama. Okay. Wala, syempre, ako, na-experience ko na dati yung meron akong gustong-gusto na girl, yung parang di ako makatulog. Di ba? Kasi gusto mo talaga. Yung gagawa ka ng paraan para ma-meet mo or what, di ba? Pero pag hindi mo gusto, parang, okay lang yan. Di ba? Kaya nalala ko, meron akong gustong-gusto na shirt. Di ba? Yung talagang gusto mong bilhin. Di ba? Nag-iipon ka lahat ng allowance mo. Talagang inahan mo dahil gustong-gusto mo yun. So, same din sa mga tao. Pag gusto mo isang bagay, talagang di ka nga makatulog minsan pag may gusto kang bakasyon na alam mo, flight mo na today, di ba? Parang hirap matulog, di ba? Ganon, dahil gustong-gusto mo, kaya nagagawa mo siya. Pero pag hindi mo talaga gustong-gusto, sakto lang, well, dun mo parang konting bump lang, ayoko na. Di ba? So, meron ba yung mga taong, for example, hindi naman talaga nila gustong yumaman. Pero kailangan yumaman. May ganun ba na meron din. ititrick ko yung mind ko na, sige, gugustuhin ko to kasi kailangan kong yumaman, hindi para sa akin, kundi para sa akin din naman or para sa pamilya ko, ganun. Yeah. Maraming ganyan eh. Mga OFW lang. Sa tingin ba gusto nilang lumayo na mag-ibang bansa para iwan yung mga anak nila? No. Pag tinanong mo, if meron choice, no. Diba? Pero dahil kailangan eh. So that means, hindi natin nililimitan yung capacity natin. Kasi ako, for example, gustong-gusto ko nagtuturo. Bata pala ako, sa klasong mahilig ako, may tuturo ako sa inyo, Ito ganyan. No? Kaya, lagi akong ganun. Parang promotor ba? Pero, hindi dahil gustong-gusto ko nagtuturo, hindi na ako pwede mag-business. Diba? Dami kong matinanay na business, na ginawa, diba? May nag-success, may nag-fail. So meaning, hindi lang dahil passion mo isang bagay, hindi mo pwede gawin nito. Diba? Pero meron ka pa rin number 1 na gustong-gusto mong ginagawa. Parang ikaw, mahilig ka mag-basketball. Diba? Hindi mo naman sinabi na magbi-business ka ng basketball. Mahilig ka lang doon, pero may other businesses ka. Okay? Kasi may mga tao na, diba, gusto ko kumanta eh. Diba? Pwede ka naman kumanta. Pwede ka naman mag-business Okay? Wala naman nagpipigil sa'yo na mag-put up ng business. Diba? Pero, hindi nawawala yung passion mo. Nandiyan siya na kumakanta ka. Ako, naalala ko, mom ko, kahit nagbi-business mami ko, everyday nung bata ako kumakanta. Yung mga nabibiling karaoke nun na machine. Sabi ko, bakit di na mag-singer? Gusto ko rin, pero mas gusto ko na nag-aasikaso sa inyo. Kung gagawin ko tong career na, hindi ko na magagawa, di ba? So, hindi ka nililimitahan Di ba? Meron lang isang bagay na gustong-gusto mo ginagawa na nagigising ka talaga, di ba? Pero pwede ka mag-business, pwede ka mag-try ng ibang bagay. Kasi yung mind natin, pag nilagay mo talaga, example na lang, ayaw natin lahat ng math. Di ba? Ayaw natin ng math. Pero kailangan mo pumasa kasi prerequisite para sa next subject. So meaning, pag nilagay mo yung mind mo para sa math,
naaral mo, na-answer mo lahat, pumasa ka sa next level. Naging grade 6 ka, naging high school ka. So, hindi siya yung parang ililimatan mo sa sarili mo na, hindi, kailangan mo lang gawin kung saan ka passionate. Hindi naman ako passionate sa math, sa algebra, sa science. Pero dahil kailangan, tinokos ko yung mind ko na ipasa ko. Nice. Galing. So, mayroong mga tao na passionate sila sa isang bagay. For example, dancing, basketball, pagiging artist, pagiging YouTuber, pagsasaya, pagkakanta. So, yung mga artist na yun, or athletes, or kung sino man na mayroong passion na ganito, diba, na hindi nila ma-monetize yung passion na yun, ano yung pwede nilang gawin na business? Anong mga criteria or anong industry yung pwede nilang gawin na, syempre wala namang madali, pero yung pinaka-simple, pinaka-okay, na pinaka-masasuggest mo? Tinanong ako parang 3 weeks ago ng isa kong student, ganyan. Kasi may work siya, pero nalilimitahan siya doon sa work niya. Tapos tinanong niya ako na, Coach, gusto ko kasi magkaroon ng another source of income kaso hindi ko maiwan yung work ko. Well, sabi ko, pinaka-basic is buy and sell. Yung, di ba, sabi ko, marami ka ng kaibigan na may binebentang something. So, hindi ka makakapital. May product yung kaibigan mo, meron na siyang inventory, maghanap ka lang ng somebody na pwede bumili nun. So, you can do it on the site. Lalo na ngayon sa social media, post mo lang na, di ba, sabihin mo ng helping a friend, post mo sa wall mo. Imposible sa dami mong friends ngayon na merong isa doon magka-interest, di ba? So, may other source of income ka na. Diba? Totoo yun, Coach M. Kasi meron akong friend na ganun. Ang dami ko kasing gamit Tapos mga ayoko na. Diba? Tapos siya, kumikita siya doon. Siguro nagpa 5 figures din siya per month. Pero meron siyang work talaga na... part-time lang, no? Part-time lang yung ginagawa sa akin. Pabos lang siya sa marketplace, kinakausap niya yung mga tao. So... Sobrang tindi ngayon ng social media na... Naalala ko dati, pag may binibenta ko, inaano ko sa buy and sell may may dyaryo, post ko doon. Alam ko. Libre lang naman yan itatawag mo tapos pwedeng maibenta. Ngayon, sa social media, may marketplace, may o kung may kaibigan ka maraming followers, pa-post naman, sabihin mo. Benta na. So in short, kailangan mo lang talaga magsimula. Diba? Pinaka-simple talaga na way, which is buy and sell. Sabi nga ni si Gary V, diba? Gusto niya yung mga garage sale. Yung mga garage sale. Diba? Nagpi-flip siya, mga ganun. So parang... Kung may mga luma kang gamit, di mo ginagamit, benta mo ng 50%, pera na yun. Correct. Pang-start na ng business, o pan-trade, o kung what. Diba? Kasi parang may sinasabi sila, parang one man's trash is another man's treasure. Parang ganyan, di ba? Hindi ko masasabing trash yung mga binibenta ko. Pero okay pa naman yun. Punta lang kayo kay Para daling. Pero yun nga, tama nga yun. So, buy and sell. So, very important din, marunong ka ng mag-sales, no? Kahit di ka marunong mag-sales, post mo lang. Post mo lang. Sa panahon ngayon, sabihin mo, for sale. Hindi mo kailangan ng sales stock. Sa dami ng ngayon, sa marketplace, lalo sa social media, lalabas dun Meron taong interesado dun. So, bukod sa buy and sell, meron ka pang ibang naiisip, Coach? Well, isa dun yung kung meron kang skill. Let's say, marunong ka magluto. Okay? Naalala ko, meron ako kaibigan na nawala ng work, tapos kailangan niya ng magka-income, marunong magluto. Nagbenta ng food na by tub. Tapos lunch lang siya nagbebenta. Hindi niya na problema yung yung parang dinner. Basta paggising niya sa umaga, post siya na meron akong lulutuin ganito, orders ganyan, tapos lalamove all over the place. Naubos niya. So sabi niya nga sa akin, alam mo, mas malaki pa kinikita ko today compared before. Pero gusto niya pa rin kasi yung work niya. Parang skilled lang siya dun sa pagluluto. Parang masaya siya dun, passion niya, no? Parang yung sa, naalala ko yung kapatid ko, Coach M, chef siya diba? Passion niya talaga magsayaw. So, nag-compete siya sa ibang bansa. Diba? Walang bayad yun. Tapos halos araw-araw yung training nila paguran. Pero ang ginagawa niya to earn a living is magluto talaga. Ayan, diba? Sample. So kung meron kang skills na ganun, pwede mo siya i-capitalize yan, kung meron kasi sa pagluluto. Or let's say, meron kang skill na pwedeng matutunan ng iba. For example, marunong ka mag-shoot ng video. Marunong ka mag-camera. Okay. One time naalala ko nun, birthday nung anak ko. Tapos, naghanap ako ng pwede mag-shoot. And then, nagtanong ko sa mga kilala ko, may kilala ba kayo mag-shoot?
Tapos may ni-refer sila na estudyante na naghahanap daw ng trabaho. Parang extra income bakasyon nun eh. Tapos sabi niya, meet kami. So nag-meet kami. Hindi naman siya parang pro na pro. Pero nung sinek ko magawa yun, pwede na to. Sabi ko, hindi naman parang concert yung gagawin mo, picture lang sa birthday. Hinire ko siya. Okay? So, hobby niya lang daw pala yung nag-photograph, gano'n. Then, naging parang business from there on. So, kung ano man yung skill na pwede mong ibenta, kasi katulad nun, or pwede kang magturo, like marunong ka mag-video edit, o marunong magsayaw na may gusto mag-aral, another income yun for you. Or parang, kunyari, yung estudyante na sinabi mo, natuto lang siya mag-video, tapos meron na siyang client, di ba? Yeah. Skill na gusto mong matutunan. Parang ganun. Yeah. Galing. Sige. Balik tayo dito sa ating questionnaire. Nasa entrepreneurial na tayo topic na O, iba na to no? Iba na to So, dito may question tayo, Coach M. What question do you wish someone ask you more often? And paano mo siya sasagutin? Gusto kong tinatanong sa akin actually yung mga yung paano maayos yung mga problems nila. Let's say, stress ako, kailangan ko extra income, may problem ako sa relationship, yung family ko ganyan, or what, yung mga ganun. Hindi ko alam, parang innate sa akin na na tumutulong sa mga tao may problema, parang ganun. Huwag niyo lang ako utangan. Ayoko yun. So may mga tao kasi, Coach M, na pag stress, yung isang tao nilalayuan nila di ba? Oo. So ano yung kakaiba sa na stress to, sarap tulungan ito, alam ko to, parang ganoon. Oo. Well, depende naman siguro kasi depende ito sa approach mo. 'Di ba? Although ako everyday may na-receive akong messages na papahelp sa stress nila or what ganun. Nagkakaroon ako ng sense of satisfaction na alam ko na solve niya yung problem niya. Na ayun, na siyempre parang ibang feeling yun na coach, okay, ganyan. Nais ko siya. Kwentuhan mo naman kami, Coach M, ng student mo na stress siya, pumunta siya sa'yo. Nung nawala stress niya, nag-scale yung income niya. Madami. Madami. Meron akong student nung pandemic. I mean, meron siyang construction business and as usual, kung kailan nabili na lahat ng gamit, nabayaran lahat ng kailangan bayaran, bigla nag-lockdown. So just imagine yung sakit na ulo dinulot sa kanya nun. 'Di ba? And siyempre, na-stress siya to the point na talaga, gusto niya nang kunin siya ni Lord dahil lugi. 'Di ba? Yung alam mo yung gusto mo man humataw, wala kang magawa dahil lockdown, 'di ba? Hindi mo na ma-refund yung mga yung mga times na 'yon, 'di ba? So meet kami. Sabi niya, coach, ano gagawin ko? Ganyan. Sabi ko, tanggapin mo na wala na yun. Kasi wala na Sabi ko, tapos na Sabi ko, dalawa gawin mo. Handle mo yung stress mo. Okay? Then, mangarap ka uli. Ending. Sabi ko, ano ba gusto mong ending? Gusto ko mag 10 million, sabi niya. Gusto ko maka-hit ng ganitong sales sa business niya, ganun. Tapos, sige, sabi ko, ganun gawin mo. So, everyday, ginagawa niya, relax siya, having stress, meditate, and then lagi niyang ini-imagine, bini-visualize. Kasama niya pa mga anak niya na ganito yung natin, yung goal natin, ganun. Bilang siya ng 1.5 year. Bumulusok yung business niya. Bago ng business yon. Hindi na related dun sa dati. Pero sabi ko nga, basta nandun ka lang sa ending mo. Kasi nung time na yun, kinakain siya ng stress, ng worry, ng mga tao nangungulit sa kanya. Nabalik ang pera namin ngayon. Sabi ko, wala ka na magagawa dyan. Wala kang magagawa sa kanila, pero meron ka lang control sa sarili mo Paano ba yung Coach M, ganda-ganda ng storya mo paano ba yan pwede ma-apply ng mga audience natin na nanonood na mga traders? So, pwede siguro nasunugan sila, hindi nila mahal yung strategy na para sa kanila. Diba? Ilang beses sila nag-try, pero hindi sila naging profitable. Paano pwedeng ma-apply yung ginawa mo? Yeah. First,
Kung halimbawa nasunugan ka, hindi bahay ng account. Ay, anyway pala, si Coach M pala, forex trader din siya. Okay, sa mga hindi nakakaalam. Yeah. So, pag nasunugan ka na account, unang gagawin, huwag ka muna mag-trade. I-handle mo muna yung stress level mo. So, kung ano man yung very basic, kung ano man yung nagpapasaya sa'yo, let's say, paglalakad, pag-workout, takbo, exercise, music, or dancing, gawin mo siya para yung stress hormones mo bumaba. Okay? Para meron kang coping mechanism. Wag lang pag-inom. Baka sabihin mo, hindi, coping mechanism ko, coach, uminom. Wag ganun sabi ko. Negative. Negative. Okay? Ngayon, pangalawa, pag na-handle mo na yung stress mo, kailangan mo na malaman ano ba yung gusto mong ending. Which is, for example, gusto mo maging winning trader o profitable trader. Okay? Ngayon, ang question is, ano ba yung itsura, ano yung pakaramdam na profitable trader ka? Okay? And then, once na nakikita mo na siya sa mind mo, very basic technique is, inside your head, imagine mo na kinakongratulate ka ng somebody na profitable trader ka na. It will give you that feeling. And yung feeling na yun, yung emotion na yun, will attract you that future na gusto mo. Yung mga tao na laging nagwo-worry, kinakabahan, fearful sila sa future, ito yung future na ina-attract nila. And they're wondering bakit paulit-ulit yung nangyayari sa akin problem. Pero yung mga taong excited, mga taong happy, mga taong they're always looking forward to something big, ito yung na-attract nila lagi. So, if nagtre-trade ka, ay lagi mong nasa isip, hindi yung, naku, baka matalo ako ngayon. Pag gano'n na mindset, baka matalo ako, hindi mo tuloy makapag-analyze. Kahit maayos analysis mo, nagugulo. I-move ko nga stop loss ko. Kaya i-take profit ko, i-move ko pa. Yun, nagugulo dahil nga yung emotions mo, hindi mo in-check. Diba? Nagugulo yung trading plan. Pag nagulo yung trading plan, eventually yung results mo magulo na rin. Tama nga yun, Coach. And usually sa mga students namin ganyan. Si student A, excited, di ba? Positive. Tapos talagang ang ganda kasi data-driven yung mga decisions, di ba? Tapos sumusunod sa trading plan, ganyan. Si student B naman, ang challenge siya is, ang hirap naman ito. Yeah. Hindi ko kaya ito. Bakit ako natatalo lagi? Yeah. Di ba? Malapit na ako masunugan. Di ba? So, usually, ito talaga, nahihirapan talaga. Kailangan mo nang i-shift yung mindset nila. Yeah. Bago sila pumunta doon sa forex trading, which is yung vehicle nila. Yeah. So, pinag-usapan natin, Coach Marco, yung mental clarity, ganyan. So, ano ba yung itsura ng tinatawag na mental wealth? Ano ba yung pinaka-ideal? Mental wealth. Good. Anong picture yan? Ang lalim yan Kasi ang definition ng iba-iba kasi definition ng wealth sa tao. Pero siguro let's put it into context. Siguro nag-agree naman tayo lahat na pag sinabi kasing wealth, diyan pumapasok financial freedom Diba yung hindi mo na iniisip yung bills, nakukuha mo yung mga gusto mo. Okay. So ano ba itsura nun? Basically, ang itsura nun is hindi ka stressed out. Okay, hindi ka, kasi nga, di ba pag yung nakuha mo na yan, ang, based sa mga answers na nakuha ko, pag, sabi nila, pag financial free na ako, magkakaroon ako ng peace of mind. Diba? So, alam mo na pala, nandun yung clue. Peace of mind. Ayun pala yung mag-a-attract sa'yo ng ganun. Okay? So, meaning, para ma-achieve mo yung ganung state, dapat mag-dwell ka dun sa peace of mind. So, ano ba yung itsura nun sa'yo? Diba? Paano kaya mananamit kung meron kang peace of mind? O paano ka magsasalita? Diba? Paano ba yung drive mo kung meron kang peace of mind? Diba? So, if masasagot mo yung mga yun, lalabas sa mind mo yun At the same time, pag lumabas sa mind mo, ma-attract mo yung mga ganun. So, Coach M, paano ba yumaman ng mabilis? Financially free ka ng mabilis? Yeah. Magandang question. Very basic, siyempre, alam na natin sagot na mag-take action. Okay? Pero before that, ito muna. Okay? Ito kasi sa experience ko, sa dami ko natutunan. So, hindi natin inaalis yung take action. Hindi natin inaalis yun. Kasi meron yung... Hindi, normal naman kasi yun I mean, pag buhay ka talaga, kailangan mo umaction Di ba? Parang logical lang na, limbawa, gutom ka. Kailangan pa ba mag-visualize para, di ba, magluto? Di ba? Ano lang yun A very logical na, kailangan
mo lang may gagawin. Pero hindi yung todo-todo na yung parang, di ba, sobrang pagod ka na, hindi pa nakukuha yung goal mo. So, ano na yun, given na yun na mag-action ka naman eh. Okay. Pero ito yung kailangan mong ma-realize, lalo na sa mga dami kong naturuan, na madalas nagiging hindrance sa kanila. So, pag ito, magagawa mo on your own, mas bibilis yung pagiging successful mo. At of course, yung pagyaman. Number 1, dapat nakikita mo lagi yung sarili mo na successful ka. Okay? Kung pwedeng lagyan mo ng angas sarili mo. Kasi, para sa akin, may certain level of confidence na dapat yung the way ka magsalita, the way ka gumalaw, the way you handle things. Okay? Para bumilis. Kasi wala nakikipag-deal sa kulelat eh. Di ba, nasa business ka, pag wala kang konting angas, parang hindi ka take seriously ng mga tao eh. Just like sa interview din, pag wala kang confidence level, parang hindi ka i-consider. Sa paggawa rin ng mga YouTube videos, pag mahihiyain ka, parang hirap. Di ba? So number 1, dapat nakikita mo yung sarili mo na successful, na financially free, inside your head, na hindi lang yung lagi mo pinapanood sila idol, na sila nakikita mo. Pero ikaw ba nakikita mo yung sarili mo nasa YouTube, ina-awardan, o meron kang limpak-limpak na salapi. Kailangan nakikita mo siya inside your head. Okay? At hindi nawawala yun. Next, yung mga negative self-talk mo inside your head, dapat ma-handle mo siya. Let's say yung naririnig mo dyan na hindi mo kaya yan, mahal yan, hindi mo afford yan, hindi para sa'yo yan. Yung mga ganun, lahat tayo meron. Na madalas hindi to na-a-address ng mga tao. Ayun yung malakas na factor kung bakit hindi nila nakukuha yung mga goals nila. Kahit meron silang goal, kaso yung boses sa loob ng isip nila na nagsasalita na negative, ay yung madalas nagbibigay silang ng hindrance. Let's say, meron silang gustong kausapin, sasabihin sa head nila, ay, huwag mo kausapin niya, baka ganito sabihin. Di tuloy nila magawa. Okay? Na supposedly, what if kinausap na nila, ito yung magbibigay ng big deal sa kanila. Diba? Kaso napigilan sila nung negative self-talk na yun. So marami yan. Kung may time ka, isa-isahin mo kayo naririnig mo minsan pag ikaw mag-isa. Okay? Na pag na-address mo na yun, baguhin mo lang yun. Instead na hindi mo kaya, baguhin mo siya na kaya mo yan. Panis. Oo, panis yan. Di ba? Okay, madali lang yan. Di ba? O kaya pag sinabi sa inside your mind, hindi mo afford yan, o mahal yan, palitan mo siya na, mahal yan ngayon. Pero bukas mabibili ko na yan. Parang ganun ba? Diba? Kasi yung feeling na kawawa ako, negative feeling na generate yung self-talk na yun, ito yung nagpipigil sa mga taong may mga malalaking pangarap. Marami may mga dream boards, marami nakakapag-visualize, marami nakakapag-imagine ng gusto nila. Pero pag narinig na nila yung boses na hindi mo kaya yan, mahirap yan. May bills ka bang baba? May utang ka nga eh. Doon na napipigilan sila. So, malaking factor yung negative self-talk na yun. And last, dapat matutunan nila i-handle yung kanilang stress level. Dapat meron silang tool or coping mechanism in between tasks. Pag nag-switch ka, let's say, pag may work ka for the day, na-stress out ka ng konti, dapat meron kang tool to cope i-cope mo yung stress na yun. Either sayaw, workout, takbo, music, or laro ng games. Okay? Hindi ko naman sinabi maglaro ka maghapon. Meron ka lang coping mechanism para i-handle yun. Para makapagbalik ka kaagad dun sa state na okay ka kaagad. Kasi ang problem ng mga tao when it comes to achieving, lagi tayo merong problems along the way. Normal yun. Kaso yung mga tao na hindi nila na-handle yun, kinakain na sila ng problema o kinakain sila ng stress. So, kung meron kang coping mechanism or meron kang way paano maayos yung stress mo, yung problems mo, makakabalik ka kagad doon. Okay? Yung mga failures, ano nangyayari? Kinakain na sila. Yung mga successful, sabi nga nila, lagi silang positive. Diba? Actually, may coping mechanism lang sila doon. Yung iba, parang di na sila tinatablan dahil sa sobrang dami ng problemang na-encounter. Yung iba, merong konting dancing o konting basketball, nawawala na stress, then hataw uli. Diba? So, dapat may ganun yung mga tao. Okay, so just to review, number 1, dapat
meron kang pangarap. Number 2, yung self-talk mo. Okay, number 3, etong coping mechanism mo sa stress. At meron kang mga yun. Para bumilis-bilis ang iyong pagiging financially successful. So, Coach, meron ba talaga yung malas lang talaga? As in, sobrang malas niya. Lagi siya nasa scam. Ganun. Di ba? Lahat ng start niya, nagpe-fail. May dalawa yung sagot dyan eh. Yung sa mga nagtuturo ng motivation, lagi na sinasabi, mauubos din yung malas mo eh. Parang sa baraha yan eh, di ba? 32 daw yung laman ng baraha, di ba? Eventually, 4 lang na alas dyan. Pero, kailangan mo na ubusin yung yung mga malas doon. Di ba? Pero what if, di ba? Last money ko na ito, wala na ako afford para di ba? Doon napapasok yung pag-aaralang mabuti yung isip mo. Remember, ito yung brain. Ito yung isip. Okay? Yung isip ang nagbibigay sa'yo ng behavior mo para i-take action ng body mo. Madalas sa mga tao, nakafocus lang dito sa how to sa body mag-take action. Hindi nila inaalagaan yung mental health o yung brain health. Now, kung laging palpak ang decisions mo sa buhay, laging failure ang nangyayari, di ba? Mag-isip-isip ka na. That means, wala namang problem sa action eh. Kaso ba't puro ganun? Di ba? Puro failures nangyayari. It's because in the way na condition yung brain mo, yung mind mo, doon mo kailangan ayusin. Okay? Pag eto naayos mo na fully, which is very basic, yung state of mind. Kasi pag nanggagaling ka sa fear na state, ang decisions mo lagi is fearful din, stressful din, results nun is stressful din. Okay? Pero pag ikaw, laging nasa tamang state ka, positive yung state mo, decisions mo nagiging positive. Kahit na failure nangyari, nagiging positive ka pa rin, nagiging outcome nun positive din. Kaya minsan, makakarinig ka ng mga successful na tao na sinasabi nila, blessing in disguise pala yung failure ko. Kasi kung hindi nangyari yun, hindi ko ito na-achieve. Kaya pag in-interview yung mga failures, sabi nila, wala, malas talaga ako eh. Kasi nga, hindi niya na-shift yun eh. Hindi niya na-shift na into something positive. Tinanggap niya, hindi, malas talaga ako eh.